Loving the Word. Diba? Wala nang pasintabi pa. Pagmamahal sa salita. Yan. Question. Simulan ko na po agad sa question. Do your words build or destroy? Sige, yan. Para ma-stimulate muna yung mga isip natin, mga inaantok na. Isip-isip muna tayo. Yung mga lumalabas ubang mga salita sa ating mga bibig. Ito po ba'y nakakapag-build o nakakasira? Thank you, Lord. Nung last Friday, sa amin pong Smart Fellowship, nag-aaral po kami monthly ng tungkol sa deliverance. Isa po sa napag-aralan namin yun na yung mga salita po na lumalabas sa atin is napaka-delikado po talaga. So mag-iingat po tayo. Nakakala natin mga slip of the tongue lang, mga lumalabas na ganyan. Pero bawat sumalabas po sa atin talaga is talagang napaka-makapangyarihan po. So mag-iingat po tayo. Especially sa atin na mga magulang, mag-iingat po tayo sa mga lumalabas sa bibig natin. Kasi ang pinag-aralan po namin nun is inner healing Na marami raw po sa atin, maraming mga tao may inner wounds. Na ang kinaugatan pala is yung mga bagay na nasabi sa kanila ng mga maliliit pa sila. Meron nga nasa sinapupunan pa lang. So talaga pong powerful po yun. Kaya tingnan natin, ano ba yung mga lumalabas sa bibig natin? Is it building or destroying? Nakakatuwa nga si Bishop James. Kilala nyo na si Bishop James. Nag-preach dito. Sabi niya, tuwing lalabas daw siya ng bahay, pinag-pray niya kay Lord na, Lord, lahat ng mga negatibong salita na sasabihin directed to me, hindi ko tinatanggap. At lahat ng mga positibo, tinatanggap ko. Kaya raw siya, pag pupunta raw palengke, hindi raw tumatawad. Hindi raw siya tumatawad. Laging may pasobra, kahit 5 piso, 10 piso, di siya tumatawad. Kasi daw, baka pag tumawad daw siya, binigay yung tawad niya, pero pag talikod niya, mumurahin siya. Okay, ang kuripot naman nito. Mga ganon. So talagang maingat siya sa mga salita na mga binabato sa kanya. Alam niyo po ba mga kapatid na, ito hindi po to Christian, wala pa tayo sa Christian na usapan. Salta na lumalabas sa ating mga bibig ay talagang makapangyarihan. Meron pong study. Yan Ayon sa study, di ba pag narinig natin ayon sa study, medyo pinaniniwalaan natin agad kahit hindi totoo. Basta meron lagyan mo ng ayon sa study. So ito po ayon sa study, meron po isang Japanese na scientist, nagngangalang Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto. Kahit i-google niyo po yan. Ang ginawa niya, pinag-aralan niya yung effect ng words sa tubig. So, nag-conduct siya ng experiment na itong batch ng mga tubig na to, pagsasalitaan ng mga negative words na mga ilang araw or span of ganun. Puro negative. Ito namang batch ng tubig na to, puro mga magagandang salita, positive words, loving words, ganyan-ganyan. Then, after some time, nung tiningnan niya na yung result ng experiment niya, itong mga negative na mga salita, sabi doon, he claimed, ito palang mga positive na mga salita, nung tiningnan sa microscope, yung molecules niya, nung finreeze yung tubig, yung mga molecules nito, mga positive na mga salita, is nag-form ng napakagandang mga crystal na mga, alam mo yung sa mga snow? Mga gandang mga form na ganyan. Positive stimuli. Nag-lead daw siya ng aesthetically pleasing crystals. Ang gaganda. Pero itong batch na to, ng mga puro negatibo, pangit mo, mga ganyan, mga hate, mga salta, is mga naglabas siya ng chaotic or deformed crystal. So, i-google nyo na lang po yan mamaya pag uwi na nyo para i-check nyo mabuti. Ano pong gusto niyo sabihin dito na ang mga salta po natin is talagang nagkakaroon ng epekto. Alam niyo po ba ng ating katawan is made up of 70% water? Ayon sa science. Kaya naman talagang, whether we like it or not, may effect talaga mga lumalabas sa mga bibig natin. Sabi sa James chapter 3 verse 10, from the same mouth come blessing and cursing.
Mula sa isang bibig, pwede kang mag-declare ng pagpapala sa mga tao. Pwede kang di mo namamalayan dahil maganda yung lumalabas sa bibig mo. Di ba? Pag may matching nga, ano sinasabi natin? Bless you. God bless you. Nagbibigay siya ng magandang epekto sa mga tao. Pero the same mouth, nakaka-bless mo lang, maaari din na sumula sa isang bibig, is cursing naman. Bobo ka kasi, mamatay ka na, wala kang kwenta, alam mo yun? Wala kang mararating. Mga anak ka lang sa buho. Out of the same mouth. My brothers, sama na natin sisters, these things ought not to be so. So mag-iingat po tayo sa mga lumalabas sa bibig natin. Dahil our words have power. I-build up po natin yan sa bawat isa. Ito pong objective ng, ngayon po, hindi po ako mag-preach. Ano po to? Teaching. Para sa bawat isa. Na masanay po tayo na ang mga lumalabas sa ating bibig ay mga bibig, mga salita na nagbibigay ng buhay, mga salita na nagbibigay ng pag-asa, mga salita na talagang mangyayari sa bawat isa. Magiging careful po tayo. Kasi sabi sa, we are a royal priesthood. Narinig po ba natin yan? 1 Peter 2:9. We are a chosen generation, a royal priesthood. Sabi nga, anong common denominator ng royal priesthood? Sa totoo lang, di ba, sa mundo, may separation ng church and state. Hindi pwede magsama yung church and state. Pero sa atin, sa kingdom of God, a royal, yung kingdom and priesthood, pinagsama at church and state. Ang common denominator nilang dalawa is parehas yung word ng king at word ng priest is very powerful. And you are a royal priesthood. Ito na, Christian na ang usapan. Nung hindi ka pa Christian, may kapangyarihan na yung bibig mo eh. What more nung naging Christian ka? Nung naibalik yung authority na meron sa'yo. Nung naibalik ng Diyos yung dominion na meron sa'yo. Kaya mas mag-ingat ang mga Kristiyano. Oh, hallelujah. Mas mag-ingat ang mga Christian. Pag Christian ka na, kaya kailangan talaga maging born again, pati ang bibig, pati ang isip. Kasi minsan, sabi nga ni Bishop James, na born again ang puso, pero ang bibig hindi. Ano yun? May na born again na pero yung isip hindi. Kaya minsan yung mga lumalabas sa bibig, malalaswa pa din, mga masasama pa din. So, kailangan matame. Now, if our words have power, how much more is the Word of God? Hallelujah. Kung tayong mga simpleng tao na talaga namang na born again, makapangyarihan ng salita, of course, kasi binalik na yung authority, how much more yung salita mismo ng Diyos? Thank you, Jesus. Can we all bow our heads and let's pray? Father God in heaven, Lord, we love you. We thank you, O God, sa pagsama niyo po sa amin kanina pa lang sa praise and worship. Thank you, Lord, sa pagyakap, sa pagpaparamdam sa amin na ikaw ay buhay. Kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Marami pong salamat sa pagtanggap ng aming papurit pagsamba. Panginoon, minsan pa, O Lord, hinihiling ko ang inyong pangunguna. Ito pong pag-aaralan namin tungkol sa iyong salita. Kayo, Panginoon, ang kumilos. Kayo, may your Holy Spirit penetrate each and everyone's heart. Ipaintindi sa amin, Lord. Kayo mag-minister. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang iyong instrumento, mapahatid sa mga kapatid kong ito ang importansya, ang kahalagahan, at kung ano nga ba ang salita ng Diyos para sa amin sa mga oras na ito. Maraming po salamat. Panginoon, tanggalin mo ang anumang mga distraction, maalis, para hindi makapakinig ng matiwasay ang mga kapatid kong ito. Nawa sa mga sandaling ito, ang bawat tenga, ang bawat pandinig, ang bawat mata ay nakatuon lamang sa pakikinig at makita ang inyong salta. Marami pong salamat sa inyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, and everyone say, Amen. Hallelujah. So, ngayong umaga, pag-uusapan po natin talaga yung ano po ba talaga yung salita ng Diyos para sa atin? Kasi, yung Bible, yung Word of God, sa mga religion na pinanggalingan natin, nagiging
pwede siyang maging part lang eh. Maging part lang na unang pagbasa, pangalawang pagbasa, magbabasa ng salita ng Diyos, maririnig mo yung salita ng Diyos, tapos na. Pwede rin siyang magandang quotes lang eh. Pwede rin siyang magandang something na talagang maipopost mo sa Facebook mo, sa story mo. Maganda siyang gawing mga pang-design sa mga pader-pader. Pwede siyang magandang mga ano. Kasi maganda yung word eh. Alam mo, ito yung kagandahan ng word of God eh. Kahit nga hindi Christian, nagko-quote sa word of God eh. Ganun kasi makapangyarihan yun. Pero para sa atin, ngayong umaga, kailangan nating matuklasan kung ano pa talaga dapat ang word of God para sa atin. Amen? Hallelujah. Sabi po sa John chapter 1, in the beginning was the Word. Nung pasimula ay ang salita. And the Word was with God. And the Word was God. He was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Sino po yung tinutukoy dito? Yung salita. Sino lang po yung salita pagdating sa verse 14? And the Word became flesh. So, yung salita raw po is malinaw, explicitly sinabi na ang salita ay si Jesus. Amen? The Son of God. He was with God in the beginning. Kaya nga sinabi diyan, through Him all things were made. Paano ba ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Oh, hallelujah. Nakita natin gano'n ko makapangyarihan yun because the Word of God is Jesus Himself. And the Word became flesh and made His dwelling upon us. Ang salita mismo ng Diyos ay Diyos. Do you love Jesus? Ay, ito po, seryosong tanong. Sino po talaga ditong nagmamahal sa Panginoong Jesus? Do you really love Jesus? So if you love Jesus, you should love the Word. Why? Because Jesus is the Word. Alam mo, yung mga Israelites, kaya yung nagrebelde sa Diyos, kasi hindi nila nakikita ang Diyos. Hindi nila nakakasama ang Diyos. Piling mga tao lamang. Sila Moses, yung mga talagang nakakasalamuhan ng Diyos. Eh, ito nga lang, 40 araw lang nawala si Moses. Pagbalik niya, meron sila ibang Diyos. Tama ba? Nagrebelde sila. Sabi ng mga Israelita kay Aaron, gawan mo nga kami ng Diyos. Nung pagkalabas nung ginawa nila na golden calf, ano sabi nila? Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin. Kasi ang tao naghahanap talaga ng Diyos. Kaya sila nagre-rebelde sa Diyos. Di nila nakikita ang Diyos. Kaya naman si God, pinadala mismo ang kanyang anak para makapiling natin ang Diyos. Eh, pastor, wala na nga si Jesus eh. Tingnan mo ito, sinabi niya sa Matthew 28, verses 18 to 20. Ito yung Great Commission na verse eh. Ano sabi ng Jesus dyan? Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Sabi ni Jesus, and surely I am with you always to the very end of the age. Eh Lord, pagkasabi mo niyan, pumunta kang langit eh. Paano mo nasabi, Lord, na makakapiling ka namin hanggang dulo ng panahon? Hallelujah. Yes, through the Holy Spirit, kasi they are one. Amen po ba? May Holy Spirit tayo. God is with us. But Jesus Himself, through the Holy Scriptures, through the Word na iniwan sa atin. Do you want to have fellowship with Jesus?
Go to the Word. Kaya nga pag nagbabasa ka ng Bible, sino po rito nagbabasa ng Bible? Basa-basa din po ng Bible. Pag nagbabasa ka ng Bible, huwag kang titigil hanggat hindi nasasatisfy yung inner self mo. Hanggat hindi mo nakikita si Jesus, hanggat hindi mo nararamdaman. Oh, hallelujah. Alam mo bakit? Because the Word is alive. Ang salita ay buhay. Si Jesus ay buhay. Ang salita ay buhay. Si Jesus ay ang salita. Ang salita ay buhay. Pwede ba natin sabihin yon? Ang salita ay buhay. Kaya maraming Christians, hindi seryoso ang pagiging Christian. Christian lang by name, pero paano mo sinabi na tagasunod ka ni Kristo, hindi ka man nakipag-fellowship kay Kristo? Kaya nga, hindi lang parang pagpapaka-Kristiyano, pagpapakabanal ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang for the sake of devotion, may nasulat ka, nag-devotion ka, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay dahil gusto mong makipag-fellowship sa Panginoong Jesus. Salita niya. Hindi, Pastor, si Jesus, New Testament lang yan eh. Hindi siya sa Old Testament. Ay, hallelujah kayo. Nung sinabi ni John yung John, may New Testament na nun, wala pa. Nung sinabi ni John yung John, nung sinulat ni John yung John, wala pang ang Bible pero may scripture na. Amen ba? Oh, sabi ni Princess, oh. Hindi pa nako-compile yung Bible na Old Testament at New Testament noon. Ay, Pastor, ibig sabihin, ang salita lang ng Diyos, yung Old Testament lang. Kasi yun lang sinulat ni John. Ito naman, nakikipagtalo pa. All of those 66 books na kinompile, those are divine na talagang kinasihan ng Diyos na pagsamasamahin. Why? Kasi kung talagang hindi, napakarami pa pong scriptures. Napakarami pa. May Book of Enoch pa, may dami pa. Si Judas may gospel din. Napakarami pa. But those 66 books na pinag-compile, those are divinely talaga nang in-inspire ng Diyos. Ay, ewan ko sa inyo. True. May ibang ang Bible, may sobra pang 12 books ba yun? Tama ba? Pero wala yun sa original na pinagsama-sama. Now, let's go back. The Word is alive. May naniniwala na po ba rito ang buhay ang salita ng Diyos? Sabi sa Hebrews 4:12, paano natin sabing buhay yung salita? For the Word of God is living. Living! The Word of God is living! Ano raw po yung Word of God? Living! Ano po ibig sabihin ng living? Buhay. Living things. Hindi, Pastor. Wala yan. Inanimate object yan eh. Inanimate object yung book, but the word na nakasulat, buhay. It is sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Yung buong salita ng Diyos, sabi sa Timothy 3:16, it is God-breathed, inspired by God. Iningatan. Di ba kayo nagtataka? Umabot sa atin yung Bible. The Bible is the oldest book. Oh, hallelujah. Alam mo, hindi ka pa maniwala na talagang buhay yung salita ng Diyos? Bible is the only book na sinulat ng mahigit 40 author. 40 authors. In the span of 1,500 years. Pero never sila nag-conflict to each other. Nagtutugma-tugma, nag-agree-agree.
Sabi sa imposible raw pong gawin yun. Pwede natin gawin yun. Pag isang seminar, sama-sama tayo, gagawa tayo, magkakasundo tayo. Tama? Pero in the span of 1,500 years, apat na pong iba't ibang nagsalita, na isang sinasabi, nagtutugma-tugma. Alam niyo bakit? Maaring 40 different persons yun, pero iisang Diyos ang nag-i-inspire doon. Ganong kabuhay ang salita ng Diyos. Kinumpay lahat yun. Alam mo bakit? Para sa panahon natin ngayon. Thank you, God. And the Bible still hanggang ngayon is the best-selling book. Talaga naman, inanoint ng God yun. Lahat tayo dito may Bible. Tama mo ba? Sino pong walang Bible dito? Taas ang kamay. Bibigyan natin. Bawat bahay may Bible. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ganon ka, talaga namang ka-powerful yun. Now, since the Word of God is alive, let it speak to your soul. Hayaan mong mangusap sa iyong kaluluwa. Through the revelation that comes from the Holy Spirit. Ang pagbabasa po ng salita ng Diyos, hindi po yan binabasa na parang maganda lang sa pandinig, maganda sa pakiramdam. Ang salita po ng Diyos, hinahayaang mangusap. Nangungusap po ang salita ng Diyos. Kaya wag niyo pong babasahin ng salita na parang headline lang sa dyaryo. Na parang, pag nakita kayo ng Word of God, let it speak through your soul, into your soul. Sabi ni Jesus, sabi sa Jeremiah, call unto me, and I will answer you. Sabi doon, those who diligently seek me will find me. Hello? Kaya ang pagbabasa ng salita ng Diyos, kailangan merong intensyon na hanapin si Jesus para mangusap po sa mga puso. Sabi sa Colossians 1:17, Jesus hold all things together. He is before all things, and in Him all things hold together. Lahat daw po ng mga bagay pinaglalakip-lakip ni Jesus. In Him all things. Kaya nga, if Jesus ay prioridad ng buhay mo, lahat ng bagay, maayos po yan. Hallelujah. So the Word hold all things together. Hey, so kung papalitan mo yung Jesus, kasi Jesus is equals to the Word. Tama po ba? Pwede mo sabihin that the Word holds all things together. Why? Kasi lahat ng pangangailangan natin, makikita natin sa salita ng Diyos. As in. So kung meron kang pinagdadaanan ngayon, which is kanina, sinabi naman talaga, galing kanina. Lahat po talaga tayo may pinagdadaanan. Kung wala kang pinagdadaanan ngayon, baka ikaw na yung kailangan magbabay. Lahat po tayo may pinagdadaanan, mabibigat, matitindi. Pero maniwala kayo sa hindi. Kaya natin makita ang kasagutan sa salita ng Diyos. And if you are holding into that word will hold all things together for you. Hindi ka babagsak. Ang ganda ng vision kanina kay Ding, tanggap na tanggap ko. As in. Doon ako nangiyak-ngiyak talaga kanina. Ganda. Totoo. I believe in that. Ano rin nakita niya? Nakita siya ng isang bahay na mahina. Pero nakatayo sa bato. Naiyak ako. Pwede kang maging mahina. Kasi ang mabigat pinagdadaan mo eh. Talaga manghihina ka. Pero ang tanong, hindi naman yung bahay eh. Ang tanong, saan ka nakatayo? Kasi ang bahay, kahit sabihin mo matatag tingnan sa labas,
kung nakatayo naman sa buhangin, pag dumating yung bagyo, pag dumating yung hangin, kahit mukhang matibay yan, babagsak yan. Pero ang bahay, bagamat mukhang mahina, pero nakatayo sa pundasyon na bato. Hallelujah. Bumagyo man, hindi yan tutumba. At sino raw yung bato? It is the rock. It is Jesus. And sabi sa Matthew 7, yun daw po yung mga, sino raw po yung mga taong yun? Mga taong nakinig ng salita ng Diyos at sinabuhay. Oh, hallelujah. So with the word, kaya kang hawakan yan. And I believe in that. I really do believe in that. Anong kailangan gawin? Speak the word. Speak Jesus. Labas nyo sa mga bibig ninyo. Yung mga nakakaramdam ng sakit dyan. Speak the word. Speak Jesus. I'm so blessed. Si Tita nandito. Tita Nympha, si mama ni Jonah. Palakpakan ka muna, ang galing, naiyak ako dyan. Talagang sinabi ko, Jonah, pagsimba yung mama mo bukas kasi isa sa part sa preaching ko yung nangyari sa kanya. I will not take any glory dyan. Ay, wala talaga kasi pare-pares naman tayo. Nung pinuntahan namin si Tita Nympha dyan sa bahay nila, di ko naman siya pinag-pray lang eh. Naalala mo yung verse? Sabi ko sa kanya, pinabasa namin yung verse, Isaiah 53 verse 5. Basahin mo po ito. Araw-araw basahin mo po. Araw-araw basahin mo. Sabihin mo po araw-araw. Alam mo, naiyak ako nung sinabi ni Jonah. Yung creatinine niya that time is 900. Pagkatapos ng check-up niya ulit, creatinine niya bumaba to 90. Palakpakan si Lord. 100. Hindi tayo nagpapagaling. Hindi tayo yung makapangyarihan. But all of us, if we know the exact word of God to use, if we know what to confess, because the word is powerful, the word is living, the word is Jesus. As you confess His word, Jesus is being activated into your life. Yung buhay na Diyos na bubuhay sa'yo. Lagi ko po sinasabi tuwing nagpipreach ako, merong exact word of God sa sitwasyon mo ngayon. Kung kailangan mo ng pera, meron din yan. Napakarami rin yan, alamin mo lang. Pag di mo alam, tanongin nyo kami. Tanongin nyo si Google. Pwede yun, tanong mo sa Google. Verses for ano. O siguraduhin mo lang, pag binasa mo, tulad na sinabi ko kanina, huwag mo siyang babasahin na parang basa lang. Hayaan mo yung salita mangusap sa puso mo. Mababasa mo doon, and my God will supply all of my needs according to His riches and glory. Ang pagbabasa dyan, habang binabasa mo, talagang naririnig mo yung boses ng Diyos. My God will supply all of my needs. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hallelujah. Church, sanayin nyo yung mga bibig ninyo, yung mga puso ninyo lumalabas salita ng Diyos. Why? Because out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Malalaman mo kung anong laman ng puso ng isang tao pag ginulat mo. Ay, kabayo. Sanayin natin ang lumalabas sa bibig natin ay salita ng Diyos. Let's be like the Bereans. Kilala niyo yung Bereans? Hindi yan Barya, Bereans. Ang Berean po ay isa po yung bayan ng Berea. Ito po yung pinuntahan ni Pablo. Galing si Pablo sa Thessalonica. Sa Thessalonica, binash si Pablo. Binash si Pablo. Inaway si Pablo sa Thessalonica. Pero pagpunta niya sa Berea, sunod na bayan na pinuntahan niya, tingnan mo, sabi sa verse 11, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Why? For they received
the message with great eagerness and examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Hallelujah! Ganyan po, maging ganyan po tayo. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Alam nyo, ang ginagawa nila, kapag sila'y nakikinig ng preaching, nagsusulat sila at pag-uwi sa bahay, inaaral, tinitingnan sa Bible, baka naman gawa-gawa lang ng pastor yung verse. Hinahanap nila. Anong resulta? Ang resulta, mas marami ang naniwala. Okay, ang hirap sa inyo mamaya. Minsan pag nag-preach ako dito, magbabagay ako ng maling verse. Hindi nyo alam, Paulo, chapter 3, verse 12 pala yan. So let's be like the Bereans. Anong ginagawa nila? Anong kailangan natin gawin? We need to study the Word every day. The more kang nangailangan, the more kang may pinagdadaanan, the more kang mag-aral ng salita ng Diyos. Why? Kasi kung wala kang alam na salita ng Diyos, sabi, the enemy prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sino yung mga unang-unang nilalapa ng demonyo? Mga walang alam na salita ng Diyos. O kaya may alam na salita ng Diyos, kinalimutan. Question. Pwede bang makalimutan yung salita, Rema at Revelation? Yes. Napakarami na. Napakarami ko nang kilala rin. Na dating ang daming alam na salita ng Diyos, mga Revelation, mga Rema. Oh, hallelujah. Why? Ninanakaw. Anong kailangan sunod gawin? Study the Word. Mag-devotion ka. Magbasa ka. Next, review the preachings and teachings you heard. Pag-aralan natin. Ngayon nga, napakadali na kasi may mga pinopost na rin yan. Amen? Huwag nating sayangin. Kung talagang mahal natin ng Panginoong Yesus, kung talagang mahal natin ang salita niya, pag narinig nyo ngayon, aralin natin. Kaya napakadaling manghina, napakadaling makalimutan. Kahit na lumalabas na yung apoy siguro na nag-preach dito. Kahit na siguro, dali mo si Joseph Prince dito. Kapag hindi po natin ni-review, inaaral yung mga sinin-preach, bali wala, tama po ba? Next, have the hunger. Magutom. Ang hirap sa atin, lagi lang tayong gutom sa physical na pagkain. Pero hindi tayo nagugutom sa pagkain spiritual. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kailan ka huling nagutom? Sa salita. Try nyo naman gutumin yung physical ninyo, busugin ninyo yung mga spirito ninyo. Hey, kailangan kung gaano ka kalusog sa physical, ganun ka rin kalusog sa spiritual. Sa pagkain physical, isang araw, di ka papayag, di ka kakain 3 beses. 4 na beses, 5 beses. Pero pagdating sa spiritong pagkain, once a week lang, di ka pa nakikinig. Huwag nating gutumin. Kaya ang ihina ng mga spirito natin, gutom. Next, meditate the Word. Let it sink to your soul. Hayaan ninyong manuot. Alam nyo bakit masarap ang adobo? Kasi binababad, tama ba? Di ba yun ang ibig sabihin ng adobo? Adobar. Ibig sabihin, marinated. Kala nyo, Pilipino po dyan, ha? Adobar. Kaya, di ba masarap yung binababad? Oh. Hayaan yung manuot yung salita. Pag minarinate yan, sisiksik yan sa mga kalamnan natin. And next, share the Word. Yung alam mong nagrema sa'yo, kaya ito yung pinapagawa ko sa worship team eh. Lalo sa mga leaders. Every time na mag-gather kayo, siguraduhin mo na makakapag-share ka ng isang word sa kanila. Sanahin mo na nag-share ka ng word. Kasi kung talagang totoo nagrema sa'yo yan, i-share mo. Tama? Ibahagi mo. Hallelujah. Thank you, Lord. May natututunan po tayo? Sino po rito yung gusto na talaga na matuto ng maraming salita ng Diyos? Have a desire. Buhay.
Yung nangyari kay Tita Nympha sa mama ni Jonah, ito demonstration lang po ng God yun na buhay talaga ang salita ng Diyos. Pwede yun ma-apply sa atin lahat. Kahit gaano kabigat pinagdadaanan mo, just tap in the exact word of God for your situation. No. Now, before I close, let's have an exercise. Okay? Kaya nga, teaching to, di ba? Kaya may exercise. Let's exercise our mouth in declaring God's words. Okay? So, magkaroon tayo ng konting exercise. So, una, we need to speak blessings every day. Every day. I-bless nyo yung pamilya mo, yung mga anak mo, pamilya sa bahay ninyo, sa biyahe ninyo, i-bless ninyo. Declare nyo yung mga word of God. Pagkalabas ninyo sa mga papasok sa mga trabaho, sabihin nyo agad, Lord, only your goodness and your mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23:6. Amen? Kailangan may verse ka na declare. The Lord bless you and keep you in the Lord. Alam mo yun? Declare. Next, declare good things. Sanayin natin na nag-aano ng magagandang mga bagay sa mga paligid natin, nakakasalamuhan natin. Maborn again na po yung mga bibig natin, yung mga isip natin na laging gusto magsabi ng mga negatibo. Baguhin mo na. Declare good things. And next, confess your faith. Hey, kung ano talaga yung pinaniniwalaan mo, pinananampalataya mo, confess it. Declare it. Declare it. It will happen. It will happen. It will happen. In Jesus' name. In Jesus' name. Gagaling. Kasi may word yan. Sinabi ng God yan. Now, ito yung exercise natin. Church, mabilis na lang to. Exercise natin ngayon. Exercise. Drill lang to, drill. Tingnan natin itong word na to. Ito po yung ginawa ni David nung kinalaban niya si Goliath. Ito yung dineclare niya. The battle is... Okay. Tingnan natin mabuti. Tapos, i-confess natin sa mga pinagdadaanan natin, hayaan nating mangusap yung salita. Pwede ba yun? Okay, i-declare natin, tapos tingnan nyo kung paano kumikilos si God sa mga battle ng buhay natin. Okay? 1, 2, 3. The battle. Saba, the battle is the Lord's. Now, let the word sink into your situation right now. Let the word ipakita kung paano kumikilos, kung gaano kabuhay. The battle is the Lord's. Whatever situation, whatever gaano karaming army, kahit gaano kalaki, kahit gaano karami come against us right now, the battle is the Lord's. Kahit mukhang imposible, kahit mukha ng talo, declare the word, the battle is the Lord's. Dineclare ni David yan nung kaharap niya si Goliath. And surely God gave him the victory. And right now, kahit si Goliath pa yung kaharap ninyo, the battle is the Lord's. You will have the victory right now because the battle is the Lord's. Hallelujah. Alam mo, kagandahan dyan, nung naging hari si David, yung mga apo-apuhan niya na hari din, si Jehoshaphat, pagdating sa Chronicles, the battle is the Lord's. You will win your situation because the battle is the Lord's. Do not let the enemy nakawin sa'yo yan. Lagyan ka ng takot at doubt sa puso mo na hindi ka magtatagumpay. No. The battle is the Lord's. Kahit gaano yung nakikita mo na sitwasyon na negatibo, no. The battle is the Lord's. Oh, hallelujah. Next, dalawa lang po exercise natin. Tingnan natin yung verse. Sabi sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Can we confess that? 1, 2, 3. I have loved you with an everlasting love. Let the word sink in. Let the word penetrate into your heart right now. Kahit gaano ka kalayo,
Kahit gaano ka nakalayo, lumayo sa Panginoon Diyos, God is telling you right now, God, I love you with an everlasting love, sabi ng Diyos sa'yo. Kahit gaano kala mo ikaw nagkamali na, kahit ang feeling mo talaga na kinalimutan ka ng Diyos, no. God has loved you with an everlasting love. Akala mo hindi ka na kayang sagipin ng Lord dahil dami mo nang nagawa, hindi ka nakarapat-dapat. No. God has loved you with this everlasting love. Walang makakapigil, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalawang word lang po yan. And we can do that sa napakaraming word ni God sa Bible. Every day, let's exercise. Sanayin po natin. Sanayin natin yung ating mga bibig na nagdedeklara ng salita ng Diyos. At hayaan natin na yung salita mangusap, mag-penetrate sa mga buhay natin. Marami na rin ang nalayo sa Panginoon Diyos dahil akala nila wala na, hindi na sila kayang tanggapin ng God. Why? Kasi yun yung nilalagay ng demonyo sa mga isip nila eh. Pero kailangan kung alam nila yung salita ng God, oh, hallelujah. Sabi, the Word of God magagamit sa teaching, sa rebuking, in living in righteous life. So we should know. Lagi natin naririnig yung Bible is the manual ng buhay natin. Totoo po yun. Para malaman natin yung tamang lakaran natin. Thank you, Jesus. And I will close in this. Alam mo gaano kahalaga yung salita ng Diyos na alam natin? Why? Because the enemy's attack is against the Word. No. The enemy is not against you, against your flesh, against your job. No. The enemy is against the Word of God na natanggap mo. Lalagyan niya ng doubt yan. Di ba yun yung pinrich ni Bishop James dito? Deception. Ayun ang inaatake ng kalahat ng diablo sa'yo. Totoo ba na sinabi ng Diyos na bawal niyong kainin ng lahat? Totoo ba? Totoo ba na talaga namang the battle is the Lord's? Bakit hirap na hirap ka? Bakit feeling mo nag-iisa ka? Hindi the battle is the Lord's. Ikaw yan. Wala ang God sa buhay mo, kinalimutan ka na niya. No, kaya kailangang alam mo ang salita ng Diyos para matayuan mo. Nag-fail si Eva. Pero nung si Jesus na ang inatake, get behind me, Satan. Amen po ba? Ultimo si Jesus, sinubok sa salita ng Diyos. So, kailangan alam po natin. Conclusion. So, do not use the Word of God. Huwag mong gamitin yung salita ng Diyos para lang mayroon kang pang-reference, para mayroon ka lang may magandang may maganda lang ma-post, maganda ka lang masabi. Hindi po ganun ang paggagamit ng salita ng Diyos. Hayaan mo ang salita ng Diyos, i-consume ka. Until its power become a reality to your soul. Yes, I may be weak. Yes, pwedeng punong-puno ko ng pinagdadaanan ngayon. Pero punong-puno rin ako ng salita ng Diyos na pinangahawakan ngayon. Makakatayo ka hindi sa sarili mong kalakasan, kundi sa kalakasan na binibigay ng Panginoon Diyos. Kaya naman, siguraduhin mong ang pinaniniwalaan mo ay may pinanggagalingang salita ng Diyos. Huwag basta-basta kung ano-ano pinaniniwalaan mo wala nakabase ng salita ng Diyos. Ang mas maganda, mula sa salita ng Diyos, lahat ng pinaniniwalaan mo. Know the Word, extract the Word, and believe the Word. Live in the Word, confess the Word, and let the Word become a reality sa buhay mo. Hallelujah. Let's bow our head. Father God, we thank you, God. Dahil tunay nga na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan hanggang sa panahon namin ngayon, O Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na iniiwan sa amin, tunay nga nakasama namin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, sinabi mo, if we remain in you and your words remain in us, we can ask anything, God, and you will give it to us. Mangyari nawa ito sa bawat isa sa pananatili sa iyong salita, pananatili sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, I pray sa lahat ng kapatid ko ngayon, nakapakinig ng iyong salita, lumabas kaming matagumpay, kasama araw-araw ang iyong salita.
Thank you, God. Sa'yo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name, and everyone say, Amen. To the God be glory.